Okay, so next topic, pasukin natin ang tinatawag natin na classification formula. Okay? Or classification sa ating mga different fingerprint patterns. Unahin natin ang tinatawag na primary classification. Okay? So, sa primary classification, laging tatandaan, lahat ng daliri ay kasama. Take note ha. All fingers are included. Take note ha. So, sa primary classification, lahat ng daliri ay kasama. From the right thumb to the left little, kasama yan. Dito sa primary classification, maglalagay tayo ng tinatawag na numerical value. Okay? Numerical value ang kailangan natin dyan. So, kung natatandaan nyo kanina, meron akong diniscuss sa inyo yung 16, 8, 8, 4, 4, 2, 2, 1, and 1. Okay, di ba? Pag pair 1, 16, pair 2, 8, pair 4, pair 3, 4, pair 4, 2, pair 5, 1. Okay? Pero, may pero. Ang sabi dito, take note ha, ang binibigyan lang natin ng value kung siya ay pamilya ng whorl. Okay? Sino ang mga pamilya ng whorl? Plain whorl, central, double, and accidental. Okay, sino lang ba binibigyan ng value? Sino lang ni binibigyan ng value? Whorl. So, kung hindi ka kapamilya ng whorl, may value ka ba? Kung hindi ka kapamilya ng whorl, ang sabi dito, wala. Not included. No value. Sino yung mga walang value? The plain arc, the tented, the radial, and the ulnar. So, kahit anong effort mo ni friend zone, wala. Okay? Kahit magpakita ka, wala. Para ka lang hangin. So, sino lang ang tinitingnan natin may value? Ang pamilya ng whorl. Okay. So, considering the fact that this is the sample. Okay, tingnan natin ha. Yan. Gawa tayo ng table dito. Tingnan natin kung naiintindihan natin. Lagay lahat ng symbol, lagay natin. Plain arc, tented, radial, ulnar, whorl, central, excuse me, double, accidental, plain arc, and tented. Okay? So, palitan natin yung kulay ng ating pen. Ayan. Diba, anong ginagawa natin? Tingnan natin ha. Dito yung finger number 1, finger number 2, finger number 3, finger number 4, finger number 5, 6, and finger number 7, 8, finger number 9, and also finger number 10. Okay, ayun yung pagkakasunod-sunod, di ba? Kaya kung titignan natin sa mga daliri natin yan at pagsasamahin at mga daliri natin, ito yung right thumb, right index, right middle, right ring, right little. Ito yung left thumb, left index, left middle, left ring, left little. Okay, ganyan na magiging itsura niyan. Tama? So, right thumb, right index, right middle, right ring, right little. Ito naman ay left thumb, left index, left middle, left ring, and also left little. So, magkapatong sila. Okay?
So, ibig sabihin, from finger 1, 2, 3, 4, 5, nasa taas sila. Sila yung mga nasa right hand. Yung finger 6 and number 10, sila yung left hand. So, ganun pala yan. Okay? So, ayun yung pinaka-given natin. Ano ang rule natin? Tandaan natin ha. Take note. Ang rule natin, first rule, ang plane arc, tented, radial, and ulnar ay walang value. 0. Pero sino lang ang may value? Plane whorl, central, double, and accidental. Sila lang ang may value. Kaya sila ang masaya. Ito malungkot. Walang value. Hindi siya pinahalagaan. Sana all. Okay? So, ito na. Sir, anong first step namin gagawin dyan? Okay? Ang first step na gagawin natin, may take note na naman. Ang mga even number, ano yung mga even number dito? Dito sa given na to, ano yung mga even number? Alam niyo naman even number, di ba? Ano yung even number? 2, 4, 6, 8, and 10. Tama? Ayan yung mga natin, even number. Ano naman yung odd number? Sila yung mga 1, 3, 5, 7, and 9. Sir, 11, odd number. Oo, bakit walang 11 yan? Ilan ba daliri mo? 10. Common, normal na tao lang pinag-uusapan natin, ha? Yung normal na daliri. Okay? So, ngayon, kung ang usapan natin na ang odd number ay sa baba, tanda na ay na nga denominator. Denominator. Lahat ng even numbers sa taas. Kaya nga, numerator. Di ba? Pag even number, anong last letter ng even number? Last letter N. Numerator. Pag odd number, last letter D. Denominator. Kaya ilagay natin dito. Okay? Tingnan natin ha. Ilagay natin yung given. Yan. So, ang mangyayari, ang finger 1 ay mapupunta sa baba. Finger 1, finger 2, finger 3, finger 4, finger 5, finger 6, finger 7, finger 8, finger 9, and finger number 10. Ganyan ang magiging ayos niya. Okay? So, ang mangyayari, parang i-transpose mo siya dito. Okay, finger number 1, palitan natin ng kulay. Okay, finger number 1, ayun. Diba? A. Yan. Plane arc. Finger number 2, T. Finger number 3, R. Finger number 4, U. Finger number 5, W. Finger number 6, C. Finger number 7, D. Finger number 8, X. Finger number 9, A. And finger number 10, T. Okay? So, ano ang rule natin? May rule na naman tayo dyan, di ba? Ano yung rule natin dyan, guys? Ang sabi natin, finger 1 and finger 2, sila yung pair 1. So, dapat may mga value sila dyan. Okay? So, titignan natin kung may value nga ba talaga sila. Okay? Di ba sabi natin, pag letter A, plane arc, walang value. Di 0. Kapag tented, di ba T, walang value. Okay? Uy, R, finger number 3, R, walang value. Finger number 4, U, walang value, sad. Finger number 5, uy, may value na to. Ano kayang value nito? Ano value nito? Pair number 3. 4. Okay, may 4.
Eto kaya may value kaya to? Meron. Yan. Finger number 7, may value o D. Eh di, ilang value nito? 2. Tapos eto, X, kasama rin yan, may 2. Number 9, uy, letter A, walang value. Kawawa siya. Number 10, T, walang value. Okay? So, ngayon, dahil tapos ka na dyan, i-add mo na sila. 0 plus 2 plus 4, 6 plus 0 plus 0. So, equals 6. Over 0, 0, 4, 2, 0, 6. Okay? Kaso, hindi pa tayo tapos dyan. Ang sumunod na rule, always add 1 over 1. Take note. Ano ang purpose ng 1 over 1? To complete the primary classification. Okay, ayan ang rule. To complete the primary classification. Ano yun? Yung 1 over 1. So, therefore, ang final na sagot natin ay, ang primary classification ay, ano daw? 7 over 7. Okay? So, ito yung ano, yung bingo type paano mag-solve. Ito yung bingo type paano mag-solve. May mga teacher din tayo na nagsosolve na sabi yung ano, men over women. Okay? Meron namang ganon. Yung ganito, oh. Yan. 1, 7, 3, 9, 5. Diba? Tingnan nga natin ito. 0, 0, 0, 0, 4, 4, 2, 2, 0, 0. Tingnan nga natin kung tama nga rin to. 0. Okay, 0, 2. O, 2 na. 0 plus 2, 2. 0, 0, 0, 4. Bali, 6. Tama rin. No? 6 din, no? 6. Sa baba pala yan. Sorry. Yan, kasi yan 1, no? Edi 6. Okay. Yung men. Yung men daw. Men. Mentot. Yan, mentot. Ay, palitan natin ng kulay. Green na lang, green. Number 6, finger 2. Ano to? 8, 4, and 10. Tingnan nga natin. 4, 0, 2, 0, 0, 6. So, ganun pa rin kakalabasan. So, plus 1 over 1, then 7 over 7. Okay? So, ayan na yung meron na tayong primary. Madali lang, no? No? Hello? Ang dali, no? Diba? Basic. Hello? Hello? Oh, basic na basic yan. Kaya na natin. Kaya na natin, ha? Okay, so solve kayo, ha? Chat nyo kung ano yung, ano nyo. Kung ano yung magiging sagot, ha? I-chat nyo, anak ng toko, ha? I-chat, ha? Magbibigay ako ng given, then, ang gagawin nyo is, mag-chat kayo. Okay? Teka lang, ano nangyari dito? Yan. Ako, ano nangyari dito? Hello? Ay, ba kayo? Yun, buti na lang. Buti na lang, may nag-chat. Okay. Eto. Burahin ko to. Pwede nang burahin? Pwede nang burahin? Okay, burahin nyo na. Burahin ko na. Sige. Sasagutan nyo ito ngayon. Sagutan nyo, ha? Hindi pwedeng walang ano, hindi pwedeng may VIP treatment dito, ha? Yan, lahat magsasagot, magsasubmit kayo ng ano, ng answer sa chat box. Yung final answer na lang. Okay, titignan ko kung talagang nakukuha nyo para naman sulit ang review natin dito. Kasi kapag ano, hindi ka natuto, walang kwenta. O dapat susulitin natin. Tandaan nyo. Ha? Okay?
So, dito tayo sa... Anong kulay na lang? Dana, anong favorite kulay mo, Dana? Ha? Red? Kado to si Dana. Red. Red ang kulay. Mahilig sa red to. O, sige. O, siguro laging may red to, no? Yan. Pink na lang tayo. Wag na tayo red. Ibay natin yung kulay, no? Ano lang kaya? Wala akong pink dito, eh. Ako kasi favorite ko, pink. Wala nang ibang kulay dito. Guys, pasensya na kayo. Wala nang ibang kulay, ha? Ano na lang siguro. Sige na nga, red na nga lang. Pagtiyagayin na natin. Kasi yung red, malapit-lapit sa pink, eh, no? No? Mga tol? No? Yes, sir. Di ba? Ano masarap? Pink, di ba? Di ba? Tama naman yun, di ba? Pero pag kulay itim, eh, no? Super science yun, no? Kaya dapat mga pink. Yan, mga pink tayo. So, magbibigay ako ng sample. W, C, D, X. Tapos, A, T, R, U. Tapos, W, P. Yan. Okay. Solve for the primary classification. Solve natin ang primary classification. Okay. I'll give you a 1 minute para sagutan ito. Okay? The time starts now. Okay na? So, solve nyo yan, ha? Hindi tayo alis dito sa sample na to hanggat hindi kayo nasabit na sagot. Okay na? Sige, tulungan nyo ako magsagot dito. Yan, tulungan nyo ako magsagot, ha? Oy, may sumagot na. 25, 25. Okay. Tingnan nga natin. Yan. Sige, basta kayo magsasabi dito nung gagawin ko, ha? Yan, kayo magsasabi dito. Okay? So, anong finger ito? Ito? 1. Ito? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay? Ito. Anong lalagay ko dito ang pattern? Sir. Ay, Ha? plain word, sir. Plain word, yung W. Ito. Yes, sir. Siya ilalagay ko dito. Okay? Ano pa? Si, sir. C. Ayun. Ito, no? And C. Next. Letter P po. D. Delta. Ayun. Next. X, sir. X. Next. A, sir. A. Next. T, sir. A. Saan? Ito ba yung T? Itong T? Kalawa, sir. Ito. Okay, very good. Kala ko makakalusot ako eh. Ito. R, sir. R. Ito yun. Next. U. Okay. Ito. W, sir. W. Dito.
O, dito sa 10. Ah, okay. Anong taas? 9 yan, oh. O, ito. Tina. Okay. Lagyan na natin ng ano, value, no? Ito, value. Value nito. 16, sir. 16. Very good. Ito. 16 din po. 16. Ito. 8 po. 8. Ito. 8 din po. 8. Ito. 0 po. 0. Ito. 0 po. 0. Ito. 0 po. 0. Ito. 0 din po. 0. Ito. 0 po. Oh! Oh! Ay, mali. 1. Ito. 0. Hindi ko nakita yun na. Okay. May nakalusot, di ba? O, kailangan walang makakalusot sa atin. Kailangan perfect natin to. 0, 0, 0, 8, 16, 24. 24. Yan. 1, 0, 0, 16, 8, 24, 25. Plus 1, plus 1. So, therefore, 25 over 26. Tama ba ito? Tama. Tama. Tama ba yan? Tama. O, ano natin? Double check. Kailangan natin may confirmation. May confirmatory dapat tayo. Tingnan nga natin to kung confirmatory nga. Pag ganun daw. Anong unahin natin dito? Yung woman. Pak. Ayun. Ano to? 16. 0. Ayan, teka lang 8. 1. 0. Okay? So, ilan yan? 25 sa ilalim. Okay? Yung sa ano naman? Woman daw. Ano? Man naman daw. Man. Kaya natin ang kulay. Para okay tayo dito. Green na lang. Green. Yan. Pag ganon. Yan. 0, 16, 0, 8, 0, 24. Plus 1, plus 1. So, 25 over 26. Okay, confirm. Okay, tama. So, ibig sabihin, dalawang solution ang pwede nyong gamitin, no? Okay? Okay na tayo dito. Okay na. Okay na tayo sa primary. Okay, isa pa, last pa. Titingnan na kasi may nagkamali kayo eh. Okay. Yan, palit ako dito. Kahit abutin tayo ng gabi dito, walang problema to. Basta ma-perfect natin to yung kailangan sulit ang bawat araw natin dito. Okay, maganda dito. Ano maganda rito ang gawin natin? Alam ko na. Gawan ko kayo ng paragraph form. Okay? In case sa board exam, paragraph form ang binigay sa inyo. Ganito yung mga magiging ano niyan. Magiging, tawag dito, outline. Tingnan nyo. If finger number 1, finger number 3, and finger number 4 is plain world. Yan na. Plain world. If finger number 2, finger number 7 is plain arc. If finger number 5, finger number 10 is accidental. Then, if finger number 8 and finger number 9 is radial. Then, solve for the primary classification.
Solve the primary classification. Solve. Okay, ganyan ang given, no? Normally, ganyan talaga magiging given sa paragraph form. Yan. Sige, solve. 1 minuto. Okay na? Ayan. Ano kayang gagawin natin dito? Yes, anong iyong katanungan? Wala ang finger 6? O nga, nawawala yung finger 6, no? Baka naputol. Di lagyan natin dito ng finger 6. Oo nga, no? Pang next sample ko pa yun, eh. O, lagay natin dito. And if finger number 6, para guluhin ko kay lalo, ano na lang to? Double. Yan, double. O, yan na. O, umpisa na naman kayo sa bago, di ba? Yan. Actually, level 1 lang ito, level 1. Level 1. 14/5. Oh, may 14/5. Oh. Yan. Sige, wait lang natin yung sa iba. Plus 10 seconds. Okay na? Okay, sagot natin. Ang sagot natin dito. Wala. 14/5, ba? O, sige, tulungan nyo ako dito. Paano natin distribute to? O, dito. Ano to? Doon sa normal, ano lang muna, yung ilalagay muna natin yung mga patterns doon sa table. Wag muna yung ginagawa natin solve. Okay, ito muna. Ang lagay ko rito. Ha? Ano nalag? Ha? Ano? W. Okay, W. Next. Letter A po. Letter A.
Ito muna, dito man tayo. Finger number 3, W din. Ito kasi ito W, ito finger number 3, W din. 'Di ba? W. Tapos F4, W. Okay na. Tama tayo dito. F2, plain arc. F2, ito. Plain arc. 5, 6, 7, plain arc din. Yan, okay na. Tama ba? Tama? Okay. F5X. 1, 2, 3, 4, 5X. Tapos 10. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10. X din. Okay? So, finger number 8, R. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, R. Tapos 9, R din. Okay? Ayun, finger number 6D. Okay? So, solve na natin. If ever na, halimbawa, mamaya, hindi na tayo magaganito na, yung pambatang ganito. Diba? Tingnan nyo. Okay, distribute natin, di ba? Yung sa haba, W, plain arc, W, D. Number 5 muna. Tumatalon kayo eh. Yan, D. Tapos, A, R, RX. Yan. So, lagyan natin ng value to. Lagay tayo ng value. Ibayin natin yung kulay, ha? Ito. Value. Wala. Patay tayo. Hindi naman kayo nasagot, eh. Value nito. 16, sir. 16. Ito. 0. Nanginginig. 8. 4. 0. 1. Okay? So, 08401 na, ano yan? 12, 13, no? 13. Tapos, 684, 20, 28. Okay, 28. Plus 1 over 1. So, 40 over 28. Okay? Okay? Hindi pa ako kontento diyan. Gusto ko confirmation. Titignan ko kung tama nga yung pinagagawa natin. Yan. Dito tayo. Yan. 16, 0, 8, 0, 1. Ilan to? Tama ba yan? Tama ba to? Tama ba to? Tama ba yan? 1 ba yan? Tama to? 1? No, sir. Oh, ano tama? Ayun, 4. Okay, so meron na siyang 28. Pangit naman ng kulay na ito. Hindi natin makita. Sakit sa mata. Yan. So, meron ka ng 28 sa baba. Okay? Yung taas naman lalagay natin. Yung men. Pak. Ito ay, ilan to? 4. 0. 0. 8. Tapos, 1. Tama? Tama. Tama ba yan? Ayun. So, 12, 13 o 13. Okay? Tama ba yung pinagagawa natin na to? Tama ba yan? 1328? Tama? Tama, di ba? Plus 1, plus 1, 1. So, 14 over 29. Bakit dito sa kabila, iba? Dito, bakit iba? Naku po, patay tayo dyan. Di natin nakita, oh.
O, di ba? Ito yung sagot natin. O, 13 plus 1, 14. Okay. 28 plus 1, ayun, doon pala tayo nagkamali. Okay. Ganyan lagi gagawin nyo. To confirm, para hindi kayo ma-overlook. Okay, kailangan lagi ipe-perfect nyo, no? There is no room para magkamali kayo. Lalo na sa board exam. Dito, okay lang, di ba? Pero pagdating sa board exam, bawal na yun. Kasi touch move na yun eh. Okay? Okay na tayo. Bale, ang tama sagot ay 14/29. Okay na? Okay na tayo dito. Okay. So, next. Puntahan natin ang level 1.1. Oh, level 1.1 to, lo. Level 1.1. Ito ngayon ang given. Yan. W R X T R W W. Yan na. Okay? Solve for the primary classification. Solve. I'll give you 1 minute. Okay na? Okay, ano sagot natin? 22/20. Meron pa bang iba? 22/30, sir. 22/30. Oh, may lumalaban. Meron pa bang iba? Okay. Yung iba, hindi mo na sumagot. Sabi ng iba, paano namin sasagutan? Kulang. Okay. Rule. There is a rule na naman. Take note. Ang sabi nila, ang sabi ng mga experts, if there is amputated finger, and if there is amputated finger, copy the corresponding finger. Okay? Sabi dyan, kung putol ang daliri, kopyahin mo lang kung anong meron sa katapat niyang daliri. Okay? Corresponding. Okay? Hindi katabi, kundi corresponding. Okay? Eto, di ba? Finger 1, finger 2,
finger 3, finger 4, finger 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Ano ang gagawin natin dito? Oh, finger 1, finger 2, finger 3. Ang gagawin natin dito? Ano ang sagot natin dyan? X, R, o T? T. Corresponding. T. O, meron na. R, W. Okay. Finger number 6. O, ano sagot natin? W o R? Or X? Ah? W. Corresponding. R, T, W. Ayun. Finger number 10. Anong sagot natin? Kayun. W. Corresponding. Buo na. Okay. Same rule pa rin natin, di ba? Step by step lagi tayo. Tsaka na tayo magmadali pag expert na tayo. Okay? Ilagay na natin ang mga daliri. Okay, finger 1, W, finger 2, X, finger 3, T, R, W, W, R, T, W, W. Okay, solve natin. Yan, solve for the classification. Okay, ito ay, ano to? 16, 0, 4, 0, 1. 16, 0, 4, 0, 1. Bo? Galing naman ito. 16, 4, 21. 16, 4, 1, 21. Tama na ba? Plus 1 over 1. 22 over 22. Tama ba tayo? Tama ba tayo? Tama ba to? Tama ba to? Awan natin. Okay, let's go for the confirmation. Confirm natin. Pak, 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 pak. Yan. 16, 0, 0, 1, 4, 21. Okay? 21 ka pala. Ito naman, yung blue. Pak, 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 ganun. 4, 16, 0, 0, 1. 16 plus 4, 20, 21. So, plus 1, plus 1. So, 22 over 22. Na-confirm natin. Tama tayo. Okay? Okay na? Okay na? O, alam nyo na gagawin nyo kapag kulang ang daliri, ha? Okay, sige. O, pwede na ba magbigay na bang sample pa? Sample. Pwede na ba? Okay. Another sample. Okay naman, ha? Finger 1, 4, 5, 6 are whirl. Then finger 2, 7, and 10 are plain arc. Solve for the primary classification. Solve.
Okay na? Ano sagot natin? 21/29. O yung iba, okay na yung iba? Okay, tulungan nyo ako dito. Lalagay ko dito sa finger number 1. Lagay ko dito. W, sir. W. Tapos finger number 4, W. 1, 2, 3, 4, W. Finger 5, W. Number 6, W. Okay? Finger number 2, plain arc. 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plain arc din. And finger number 10, plain arc. Bo, grabe pala to, no? Paano to? Anong gagawin natin dito? Solve natin dito. Ano sagot? Ganyan pala itsura niya, no? Galing, oh. Dalawa yung ano, oh. Wala, oh. Kalain nyo. Oh, ito. Di ba ang una, di ba may rule tayo? Ano ang rule natin? Kapag isa daliri wala, copy. Okay. Paano kung dalawa daliri, iniwanan ka? Diba? Ano ang rule? Pag ganyan ang rule natin, if, take note lagi ha, if both fingers are amputated, then the pattern will be whirl. Meron pa na yan. And the tracing is meeting. Okay. Itong meeting, wag nyo munang pansinin yan. Kasi gagamitin nyo yan sa major at saka subsecondary. Okay? So, kung naintindihan natin, edi dapat masagot natin. Okay? If both finger are amputated, then the pattern will be whirl. O ano sagot natin dito? Ano yung finger number 3 natin? W, sir. W. Palitan natin ang kulay, ha? And W. So, pareha silang W. Tama ba? Tama. Tama. Okay. So, solve na natin. 16, 0, 8, 8, 4, 4, 0, 2, 1, 0. Tama ba to? Tama ba yan? Tingnan nga natin. Double check. 16, 0, 8, 8, 4, 4, 0, 2, 1, 0. Okay? 16, check. 8, check. 5, check. 7, 0, check. 9, 1, check. Okay? So, 28, 29. So, 29. Okay. So, double check natin yung nasa taas. 0, check. 8, check. 6, check. 4. 8, 2, check. 0. Okay? 14. 14 over 29 plus 1 plus 1. So, therefore, that is 15 over 30. Okay? So, isipin nyo. Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, pag nagkamali kayo dito, tapos na ang laban. Okay, double check natin for the confirmation. I-double check natin lagi yan. Pak, 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 pak. Ayun.
So, 16 plus 0 plus 8 plus 0 na 1. Ulitin nga natin. 16, 0, 8, 1, 4. O, ilan yan? 20, 28, 29. Okay? 29. 29 nasa baba natin, ha? 29 ba? Okay. Doon naman tayo sa taas. Doon tayo sa taas. Pak, 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 pak. 4. Yan, meron 4. 0. 2. Plus. Ano ba yan? 4. 0, 2, 8, 0. Okay? So, ilan to? 10, 12. Tama ba yan? Tama ba? Tama ba tayo dito? Oh, ayan. 4, 0. Okay? Ano pa dito? Ito. 6. Plus 1. Tama ba may 1? Tama ba? Tayo sa inyo. Hindi nyo naman ako sinasabayan eh. Tutulungan nyo ako syempre. O, 4. O, 4. 0. 2. 8. 0. Okay? So, ilan yan? 14. Okay, 14. So, 14 over 29. Plus 1 plus 1, 15 over 30. Okay? Nakuha ba natin? O, ibig sabihin, kung parehas ang sagot natin dito, confirm, tama yan. Okay na tayo dito. Hello? Hello? Okay, okay. Maliwanag tayo dito. Okay. So, next. Siyempre, bago tayo lumayas dyan, isolve nyo to. I'll give you 1 minute to solve this. Solve. Yan lang. Yan lang yung given. Oh, huwag niyong tatawanan yan. May sagot yan. Oh, may lumabon. 32 over 2. Lakas ng loob, oh. Kala nyo, tama yan, ha? Oh, may lalaban pa ba? May lalaban pa bang matigas ang buto? Oh, si Baby Dana. Dana? Wait lang po, wait lang po. Oh, may lumabon. 32 over 32 ka pa, ha? Nagsanib puwersa pa kayo, ha? Oh, 32 over 32. Naglaban sila. Okay. Anong rule ang gagamitin natin? Rule number 1, rule number 2? Ayun. Number 2. Ano yun? Ano yung rule na yun? Kailangan may basis tayo, eh. Ano yung rule na yun? Kapag ang dalawang daliri na magkatapat ay putol, ang pattern ay whirl. Uy, ang galing, ah. Whirl. O, kailangan pa ba isolve yan? Siyempre. Kasi pag di natin sinolve yan, parang overconfident na tayo.
Di pwede sa board yun. Kailangan preparado tayo. O, syempre, kunwari, hindi pa natin alam sagot. O, 16, 16, 8, 8, 4, 4, 2, 2, 1, 1. O, syempre, sosolve natin yan. Di ba? Kunwari, mga ungas tayo eh. 16, 16, 8, 8, 4, 4, 2, 2, 1, 1. Sagot! Oh, yun na. Patay na tayo. 31 over 31. Plus 1, plus 1, ayun. 32 over 32. Baka may magkamali pa tayo. Double check natin. Double check. Oh, double check natin. Puntahan natin si men over women. Pack. 16. Okay, 16. Plus 2. Plus 8. Plus 1. Plus 4. Ilan yan? 31. O, 31. Baba. Okay. Yung taas naman, computein natin. Yung taas. Ang violet natin yan. 4, 16, 2, 8, 1. And 4 plus 16 plus 2 plus 8 plus 1. Ilan yan? Oh. Pak 20, 22, 20, 31. Okay. Plus 1, plus 1, 32 over 32. Okay. At least nag-effort tayong isolve natin. Alam naman natin yung given. Okay. Pero pag ganyan sa board, wag nyo nang isolve yan. Given na yan eh. Basic na, di ba? Pero dahil nag-aaral pa lang tayo, wag tayong overconfident. Baka mamaya maiba pa sagot niyan. Okay? May tanong ba tayo sa primary? Meron bang hindi nakakuha? Meron bang naguluhan? Meron bang nagdalawang isip? O naliwanagan tayo na ganun lang pala kadali yan? Okay? Meron katanungan sa primary, magsabi na para linawan natin. Meron pa bang katanungan? Ito kagandahan dito sa online. Alam nyo ba kung bakit? Guys, alam nyo kung bakit? Dito, yung mga lecture, di kayo nakikita. Kasi litrato lang nandyan, di ba? Kaya malakas ang loob nyo. Kaya pag face to face, hindi kayo makapagtanong kasi nahihiya kayo. Dito, naririnig ko lang boses nyo. O kaya magkakaroon kayo ng lakas ng loob. Kaya kung kayo ay naguluhan o may hindi naintindihan, magsabi na. Or you shall be silenced forever. May tanong pa. May tanong. Okay? So let's apply the admission by silence. Okay? So wala nang katanungan, no? Meron pa, wala? Ayan. Si Baby Dana. Baby Dana, may tanong ka pa ba? Ayun, wala na. Ayan. So, wag ka magselos. Yan, baby din kita, tol. Siloso ka masyado. Okay. So, proceed tayo for the next topic. Yan. Okay na to kanina. Na-discuss ko na sa inyo to eh. Yan. Discuss ko na to eh. Okay. Proceed tayo sa tinatawag nating secondary. Okay. Proceed for the secondary classification. Okay. Ano ba ang secondary classification? Ang sabi natin, when we are talking about secondary classification, kung ang primary, di ba kanina, primary, lahat ng daliri. Pero dito sa secondary, lahat din ng daliri. Pero, may pero. Ang capital letter lamang and also small letter. Ha? Para saan? Kung ang iyong daliri or nakapokus tayo sa index, kung ang lahat ng pattern ay tumapat sa index, tulad nito, di ba? This is an index, tama?
Yan, this is an index. And this is also an index. Ang lahat ng pattern na tatama dyan, always capital letter. Ano yung mga letter na tatama dyan? Yung 8 fingerprint patterns. It can be capital A, capital T, capital R, capital U, capital W, capital C, capital D, and capital X. Okay? So, lahat ng index 1 sumama dyan, may epekto yan kay index. Always capital letter. Pero, kung ito naman ay nakita namin, ito kung nakita naman natin ito sa thumb, sa middle, sa ring, and sa little finger, ang binabasa lang natin, rat. Maliit na rat. Ano yan? Radial loop, plain arc, tented. 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 Small letters. Ayun. Huwag kayong maglagay ng capital letter dito sa mga daliring ito. Mali ka na kagad. Unless nasa index yan. Then go for the capital letter. Sir, rat lang din ba sa index? Hindi. Lahat. Pwedeng A yan, pwede T, pwede R, pwede U, lahat. Sir, ano sinasabi mo dito sa thumb, middle, ring, little, tapos sabi mo liit, rat. Okay, ito lang makikita nyo. Radial loop, plain arc, tented. 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 Sir, paano kung makakita po kami ng ng ulnar, plain whirl, central, double, accidental po? Wala. Hindi nyo papansinin yan. Dito? Sa sa U, W, C, DX, wala. Di papansinin. Ulnar, plain whirl, central, double, accidental, hindi niya papansinin. Wala akong makikita na papansinan sa limang yan. Wala yan. Ano makikita nyo lang sa mga sa thumb, middle, ring, at little? Rat na maliliit. Rat na maliliit. Rat na maliliit. Rat na maliliit. Pag index, basta pumasok sa index, kahit ano pa ibigay nyo yan. Para sa kanya yan. Okay? Maliwanag ba? Maliwanag? Maliwanag po. Hello? Okay, good. So, inunahan ko lang yung paliwanag dito kasi English to eh. English oh. Alam mo na, pag criminology, magagaling tayo sa English, di ba? Nakokorrupt tayo pag English. Kaya kapag kausap natin mga ibang lahi, lalo na nag-English speaking, ang sagot lang natin, yes! Oh, yeah! What? Yeah! Di ba? Kahit di natin naintindihan, yes! Di ba? Puro yan. Minsan nga kapag Japanese, iyamete kudasai! Di ba? Yes! Yes pa rin kayo. Di ba? So, kaya pinaliwanag ko na sa inyo. Ngayon, let's proceed on the sample. Tingnan nyo. Yan. So, tingnan natin itong secondary. Di ba? Whirl, central, whirl, radial, plain arc, tented, radial, ulnar. Okay? Ano ang ating rule? Always go for the index. Unahin nyo lagi si index para di magselos. Okay? So, paano pag ganito? Anong lalagay natin? Capital C or small letter C? Okay. Capital C and capital T. Okay?
Yung W, capital or small letter? Wala. Wala. Yun, di ba? Eto, W, finger 3. Wala. Wala. Eto, wala din. Finger number 5, ayun, small letter R. Eto, sa finger number 6, okay. Eto, sa finger number 8, R, maliit. Eto, small letter, ay, wala. Eto, wala. So, therefore, ang sagot natin dyan, ano lagi inuunang isulat? Ayun, C over T. Always, sulat nyo lagi na nauuna yung index. So, R and A tsaka R. That will be your answer. Ganun lang kadali. Basic. Okay. So, syempre, kung basic yan, kailangan natin sagutin. Okay? Dito tayo sa malinis na ano. Okay? So, kayo naman, magsusulat kayo. O, solve nyo ngayon to. Di ba? Solve nyo lagi yan. Puro solving na gagawin natin para handang-handa tayo kay examiner, no? O, A, T, R, W, C, R, T, X, C, R. Siyempre, solve for the primary and solve for the secondary classification. Okay, I'll give you 2 minutes. Dalawa sa solve nyo. Primary and secondary. Solve. Ha? Ayun yung given. Hindi na, blocking na yan. Wag nyo nang pakialaman yung ano, blocking. Given na yan, given na yan. Sa primary, syempre, i-apply natin yun. Basta pag secondary, as is. Pero pag primary, doon nyo lang iibahin. Yung even at saka add. Pero pag secondary, as is. Okay, di ba? Dali, di ba? Ha? Iibahin pa sir sa primary at Oo, di ba? Di ba nilalagay natin ng ano? Pero, hindi, ganun pa rin, oh. Yan, oh. Gaganunin mo pa rin sa primary yan, di ba? Yung ginawa natin sa primary, yung binababa ang ano. Pero kapag pag secondary, as is. Okay? Okay tayo doon? Pag secondary, as is. Pero pag primary, doon kayo man over women. Kung ano pa man yan tawag, bingo type, then go. Okay, 2 minutes. Sulat nyo lang, sulat niya. Sulat nyo lang. Kasi pati secondary yan. Primary tsaka secondary. okay na sir. Okay? So, ano sagot natin dito? 13 over 7. And then, yung secondary, capital T.
C. Capital C. Ah, Right side sir ng small letter R. small letter R. Okay? Sa left side sir ay small letter E. Okay? Sa letter C sir ay right side, small letter RTR. RTR. Okay. O, check nga natin. Yan. Ba? Yan. Yan. Tignan natin. Tignan natin kung ano na mangyayari dito. Okay, solve natin. Same pa rin. Sabi natin hindi pa tayo expert, kaya one by one lang lagi tayo. Ayan. Okay? Titiran tayo. 0, 0, 0, 8, 4, 4, 2, 0, 0, 0. Okay, 12 over 6 plus 1 plus 1, then 13 over 7. Okay, congratulations. 13 over 7 lang ha. 13 over 7. Okay? Next. First rule natin, bring down the capital. T over C. Okay, small letter A. R. Disregard, disregard. X, disregard. R. T. And R. So, that will be the answer. Okay, very good ito. Very good. Okay na? Okay na tayo. Ang dali ng secondary, di ba? Okay. So, dahil madali yan, syempre, another sample na naman. Meron kayong kaibigan na gustong mangamusta. Sabi ng kaibigan nyo, kamusta? Ako naman ang isolve mo, primary at saka secondary. Solve for the primary and secondary. Ayun yung kaibigan yung lagi mangangamusta. Yan na yun sir. Yan na, yan na, yan na. Sakto po. Okay, may tapos na agad. Okay. So, 'di ba ang sagot natin dito W W W W W W W. So 31 plus 1 32 over 32. Okay? So ngayon sa secondary diyan, ang rule natin diyan always bring down the index. W over W. Okay? So ito. So, disregard, 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 disregard. Ito pa, yan, disregard din yan. So, ang sagot nyo na secondary, W over W. Okay? Madali lang, di ba? Napakadali. Hoy! Dali lang yan, di ba? Hoy! Ba? Okay, basic. Okay, so let's proceed on the sub-secondary. Okay? Etong sub-secondary, dami niyong gagawin dito. Yan. Ako rin ay nahahabaan pag sub-secondary. Okay? Sa sub-secondary, ang ginagawa natin, ridge counting of a loop. Okay? Siyempre, yung nire-ridge count natin, loop. Dahil yan lamang ang nire-ridge count. Unless, pagpasok natin sa sa final
at saka key, ridge counting din ang whirl. Pero dito sa subsecondary, as a general rule, ang ni-ridge count lang natin, loop. Okay? And if ever, kapag whirl naman, syempre, ridge tracing. Okay? Pag whirl, ridge tracing. Anyway, sino ang mga miyembro ng subsecondary? Ang miyembro lang sa subsecondary, index, middle, and ring finger. Tatlo lang. Okay? Index, middle, and ring. Yan lamang po ang miyembro. Okay? So, puntahan ngayon natin ang ang ridge counting. Okay? We should study ridge counting. So, pag sinabi nating ridge counting, it is a process of counting of a ridge. Okay? Pag sinabi naman natin yung ridge count, eto naman yung ridges between, and ridges between delta and core. So, ibig sabihin, when we are ridge counting, tandaan nyo ha, pag tayo ay nagre-ridge counting and also ridge count, tignan nyo, do not include the delta and core. Huwag nyo silang i-include ang delta and core. Sumunod. Ang pambilang ng ridge count, we use ridge counter. Okay? What is ridge counter? Ridge counter is an instrument used to ridge count. Instrumento yan. Yung itsura niyan, parang stylus ang itsura niyan. Siya yung nagre-ridge count. Okay? So, ngayon. Okay, maliwanag na kayo sa tatlong to? Guys, maliwanag sa tatlong yan? Hoy, maliwanag ba? So, pag ridge counting, proseso ng pagbibilang ng mga ridges. So, ano yung ridge count? Ito yung binibilang mo. Ito yung binibilang mo na nasa gitna ng delta and core. And take note, kung kayo ay nagre-ridge counting, wag na wag nyong magtatangkang isama ang delta at core. Hindi sila kasama. Sino lang kasama? Yung nasa gitna lang ng delta and core. Between the delta and core. Ridge counter, yung instrumento na ginagamit para tayo ay mag-ridge count. So, anong tinutukoy natin dito na pattern na dapat i-ridge count? Is it a loop or a whirl? Ano ni-ridge count natin? A loop o a whirl? Ayun. Loop ang ating ni-ridge count. Okay? Pwede ko nang burahin ito. Pwede nang burahin. Ayun, very good. So, burahin na natin ito. So, considering the fact na ganito ang itsura niyan, di ba? Ganyan ang itsura. Yan. May paganyan pa, di ba? Yan. Okay? So, tanggalin ko na yung type lines. Diretso na tayo dito. Yan. Burahin ko to ha. Yan. This is a delta. And
And this is the core. Okay? Guhitan natin ng kulay pula. Pasensya na kayo kung hindi pantay. This is the delta. And this is the core. Ano ang rule natin dyan? Hindi binibilang ang delta tsaka core. Ayan. So, balikan natin yung mga napag-aralan natin. According sa Galton details, ano tawag natin dito? Wala na. Ano tawag natin dito? Yan to, lo. Dot. Very good. Eto, short ridge. Hindi ako makagawa ng incipient dito eh. Basta may kunwari may incipient na tayo. And eto, bifurcation. Ayan. Bifurcation din. Eto, bifurcation. Eto, eyelet. Eto, converging. Ayan, diverging. Ayan. Oo. May ano haba. Udat ka pa dyan, ha? Yung katapusan. End ridge or ending ridge or ridge end. Recurving ridge. Appendage. O, di ba? Di ba? Okay naman pala lahat tayo. Naiintindihan pala natin eh. Yan ang mga gustong-gusto ko. Naiintindihan natin. Okay? So, ang sabi natin dito, kailangan natin i-ridge count yan. Kunwari, ito pa, may mga bar pa. Dagdagan natin yan. Yan, mga bar. Tapos dot. Yan. Anong mga daliri lang kasama sa subsecondary? Anong mga daliri lang kasama sa subsecondary? Index, middle, and ring. Okay, yun lang kasama. Pero ngayon, start tayo mag-count. Okay, ilan ang ridge count nito? Pwede ba to, delta? Ilan ridge count? Ilan ridge count ng delta? Ayun. Do not include delta. Ayan, lagay natin dito. Do not include core. Okay? Ilan bilang natin dito? Sa dot? 1. Sa short? 1. Sa bifurcation, tumama sa pinakagitna. Yan o, tumbok na tumbok, gitnang gitna o. 2. 2 yan. Kasi pinaka, ano yan, puno yan eh. Okay, etong sanga. 1. 1. Eh di dalawa din eh, no? Yung buntot. 1. Eto. 1. 1. Tig-isa oh. Eto. 2. Pinakapuno oh. Eto. 1. 1. Diba? Eto. 2. Knock ng toko. Rage end yan. 1. Eto. Eto. 1, 1.
Yan. Ito. 1. Ito. 1. Ito. 1. Ito. 1. So, ganun lang pagre-ridge count natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, meron siyang 20 ridge count. Ganun lang. Diba? Ang dali, di ba? Ang dali. Madali lang. Uy, madali ba? La. Okay. Pero hindi naman yan talaga ang itatanong ko sa inyo. Okay? Pinakita ko lang sa inyo paano mag-ridge count. Pero ito talaga ang itatanong ko. Kung, tatandaan natin ha, ito ang index finger. Index, middle, and ano kasunod nito? Ha? Ring. Very good. Okay? Considering na nakapag-ridge count na tayo. Okay? Considering na nakapag-ridge count na tayo. Yan. Ito, masasabi natin na inner loop. At ang simbolo ng inner loop ay I. Okay? Kung ang index ay may bilang na 1 hanggang 9 na ridge count, we call it, inner loop. Pero, masasabi natin siyang outer loop na may simbolong O kung siya ay merong 10 o higit pa. So, ibig sabihin, pag may ridge count siyang 10 or more, edi outer siya. Kapag 1 or 9 lang, or 1 to 9 na ridge count, edi inner loop siya. E paano kapag middle? Okay? Kung siya ay merong 1 ridge count hanggang 10 ridge count, uy, bakit naging 110 yan? Burahin ko lang ha. Yan. Yan. So, inner loop siya. 1 hanggang 10, inner loop. Pero kung ang middle ay merong 11 or more, then that is an outer loop. Pero kung ang ring mo ay merong 1 hanggang 13, consider inner loop siya. Pero kung ang ring mo ay 14 or more, then it is a tantamount for the outer loop. Okay? Maliwanag tayo? Maliwanag ba? Yes, sir. Okay. So, halimbawa, magbigay ako ng sample ha. O, meron pa kayong nakikitang kodigo dyan ha. May kodigo pa tayo dyan. Magbigay ngayon ako ng sample. Sasagutan natin, tatapat lang natin ha, para para may kodigo pinal tayo dito. Yan, kodigo nyo yan ha. O, putulin natin to, putol yan ha, kunwari putol yan. Di kasali. Binigyan kayo dito ng pangit naman yung ganyan. O, yan, basta tandaan nyo to ha. O, hanap tayo dito ng Burahin ko na nga lang to, para di madumi. Yan. Index. Tapos, middle, at saka ring. Okay, lagyan natin dito 3, 9, 11, 4,
10. Ito ay 16, 9, 10, 11, 14. 14, 17, 10, 12, 18. Okay? Sasabihin nyo lang sa akin kung outer or inner loop. Maliwanag ba? Maliwanag po. Okay, sagot natin dito. 3 sa index. Inner. 9 sa index. Okay, 11 sa index. Outer. 4 sa index. Inner. 10 sa index. Outer. Good. Middle. 16 sa middle. Outer. 9 sa middle. Inner. 10 sa middle. Inner. 11 sa middle. Outer. 14 sa middle. Outer. Very good. Number 3. Ring finger. 14 sa ring finger. Outer. 17 sa ring finger. Outer. 10 sa ring finger. Inner. 12 sa sa ring finger. Inner. 18 sa ring finger. Outer. Okay, very good pala kayo Okay, i-apply ngayon natin. Apply natin. Apply ha. I-apply natin kung ano ang ating pinagagawa sa buhay. Okay, this will be your sample. Okay? So, radial 10, radial 11, ulnar 11, radial 14, ulnar 10, radial 9, radial 9, ulnar 11, ulnar 16, then radial 10. Okay? Solve natin solve natin. Inner, outer. Ito yung, finger number 1, finger number 1, finger number 2, number 3, number 4, number 5, 6, 7, 8, 9, 10. Finger number 1, inner, outer. Uy! Uy, finger number 1. Ayun, wala. Very good. Okay, dito. So, ibig sabihin pala, ang pwede lang natin tignan ay yung index, middle, and ring. Eto, meron ba to? Eto? Wala. Okay. So, dyan lang tayo nakapokus. Sa taas, ano yan? Eto. Inner, outer. Outer. Kasi 11, no? Eto, ulnar. Outer. Eto, ring. Outer. Eto, radial 9. Inner. Eto, ulnar 11. Outer. Ring 16. Ulnar. Outer. So, ganyan lang maging sagot nyo. Okay, andali, di ba? Di ba? Andali. Kung ang sample natin ay puro pamilya ng arc. Okay? Kung pamilya ng arc yan, di ba? Tented, 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 plain arc, plain arc, plain arc. Then, the answer will be dash. Dash for tented, dash for tented, dash for plain arc, dash for plain arc, dash for plain arc. Ganyan lang ang sagot. Kuha natin? Kuha po. Okay. Sample. Pagsamahin natin yung dalawang yan. Okay, 3 daliri na lang. Okay, limahin na natin. Pero 3 daliri lang yung lalagyan ko. Okay, tented, ulnar 11, radial 9,
tented, plane arc, radial 9. Okay? Solve. Dash. Outer. Inner. Next. Inner. Dash, dash. Ayan na magiging sagot nyo dyan. Okay? So, considering the fact na nangamusta sa inyong kaibigan nyo, may nangangamusta, pero mamaya pa siya mangangamusta. Kakamustahin kayo nyo nung kaibigan nyo mamaya. Okay? Puntahan ngayon natin sa paano kapag whirl. How about whirl? Sabi, paano loop lang naman yung ginawa niya. Paano naman ako? Selosa tong whirl na to eh. Okay, pag whirl, ang gagawin natin ay ridge tracing. Okay? Sir, ano po yung ridge tracing? Di process ng ridge finding or tracing of a ridge. Hinahanap pala yan. Naghahanapan pala sila. Okay? Sumunod. Ano naman yung intervening ridge? Pag intervening ridge, that is between the right delta and ridge trace. Okay? Pag intervening daw, nasa gitna ng right delta at ng ni-ridge trace mo. No, yan ang tatandaan yung terminology. Okay, yan palang tatandaan nating terminology, no? Kuha natin to, kuha natin. Yung dalawa. Kuha nyo? Kuha po. Nakuha natin yan. Hello? Nakuha natin yan. Okay? So ngayon, nakuha na pala natin yan. I-apply ngayon natin yan. Okay, this will be our sample. Excuse me. Okay? So, considering the fact, di ba, alam naman natin yung pattern, pag whirl, pag ganyan, di ba? Yan, ganyan ang pattern, di ba? Minsan, magaganda pa mga ganyan, ganyan. Okay. Hindi na tayo gagawa ng ganyan, ng type lines. Diretso na tayo. Okay. So, pag whirl, laging tandaan, ano meron sa whirl? Delta. This will be the left delta. And this is the right delta. Left delta and right delta. Okay? So, ngayon. So, ito, wala naman yan. Hindi naman pinapansin na yan. Yung circuiting na yan, pag ganyan. Pag nagre-ridge tracing tayo. Unless buo ang nilagyan niya. Diba? Pero pag mga ganyan, nasa ibabaw, mga central, di na pinapansin yan totally. Ang pinapansin na lang dyan, yung mga dadaanan natin. Yan. Yan. Okay? Ang sabi natin, when we are conducting ridge tracing, ang sabi, always, halimbawa, gawin natin itong bifurcation. Ayan, di ba? Bifurcation yan, di ba? Ang sabi, always lower part of the lower part of the bifurcation. Ha? Ano?
Yung nasa baba, ito, ng nasa baba ng bifurcation. Ay, ganun pala yun, no? So, may bifurcation, ito na yung lower. 'Di ba? The lower part of the lower ng bifurcation. Ito tinutukoy. So, kung magre-range count tayo, magsisimula tayo automatic under dito sa delta na to. Okay? So, tracing natin. Ayun. Sa putol, anong gagawin natin? Anong gagawin pag putol? Oy, ano gagawin natin? Uy. Yun, lipat sa baba. Eh, sir, putol na naman. Di ba pwede gumawa na lang ng tulay? Hindi. Baba na naman. Sir, putol na naman. Kulit mo ah. Sabi yung baba nga. Baba. Ayun. So, this will be your so-called ridge trace. Ayan ang ridge trace mo. Okay? Tapos ka na ba? Hindi pa. Okay. Anong gagawin namin, sir? E di, solve natin. Yan. So, eto, right delta. Okay. Tignan natin. Number 1. Saan natagpuan ang ridge trace? Under the right delta or over or inside or rather above the right delta? Nasa taas ba ng right delta or nasa baba? Nasa baba. Okay, so therefore, below the right delta. Okay? Okay, ito na yung requirements. Tak. Ngayon, guguhitan natin siya. Tak. Okay, tatandaan natin, kung tayo ay magbibilang ng intervening, tandaan nyo ha, ito take note natin, do not include the ridge trace and the delta. Okay? Di natin include. So, ibig sabihin, hindi ka kasama sa bilang, hindi ka rin kasama sa bilang. Ano lang ang kasama sa bilang? Yung nasa gitna nila. Okay? So, ang tawag sa tatlong to, 1, 2, 3. Tinatawag silang intervening ridge. Okay? Intervening ridge. Diba? Intervene, nasa gitna. Okay? O pumagitna. Eh, siya lang pumagitna. Intervening ridge yun. Okay. So, rule number 2, ang sabi, 3 or more intervening ridge. Okay? Tignan natin, no? I-plus natin. Natagpuan sa ilalim ng right delta. Okay. May tatlo o higit pang intervening ridge. Okay. So, ano ang sagot natin dyan? We call it outer. Anong outer? Outer? Hoy, outer ano to? Hello? Outer? Hoy, anong outer to? Patay, wala na. Ano ang loop? Di ba ito? May parang kuhol, oh. Outer world. And the symbol shall be O. Okay? So, nakita na natin, ha? Nakita na natin, ha? Okay. So, manod na sample.
Yan, take note tayo sa sunod-sunod na sample ha. Ito susunod na sample. Basta makikinig kayo, kaya niyong perfect ng criminalistics. Makinig lang kayo. Yan, kapit lang mga kapatid. Left delta and also right delta. Okay? So, ilagay natin dito. Yan. Yung mga delta niyan. Pak. So, ngayon, gawa tayo ng paganyan tracing. Okay? So, meron siya kunwari. 1, 2, 3. Medyo habaan natin. Yan. So, ngayon, eto na. So, ang rule pa rin natin, i-trace ang sabi. Ayan. Pak, trace. Tan 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 tan. Ayun. Okay? So, ngayon, burahin nga natin right delta dyan. Baka masulatan eh. Burahin. Alis ka dyan, right delta. Lipat ka dito sa baba. Okay. Lipat na siya sa baba, oh. Yan. Okay. Ano ang gagawin natin dyan? So, kunin nyo ang ridge trace. Nakita ko na, sir. Kunin nyo ang right delta. Ayun. Ang tanong. Yan. Number 1. Saan nakita ang ridge trace? Ito, ridge trace. Taas, above or inside the right delta, or below the right delta? Above. So, above or inside right delta. Okay? So, next, number 2 rule. No, ginuhitan natin, pak, 1, 2, 3. 3 or more intervening ridge. Okay, i-add natin. Nakita mo sa taas o sa loob ng right delta at may tatlo o higit pang intervening, then we call it, inner world. Kala ko may sasagot ng inner loop pa dyan eh. At ang simbolo ay I. Okay? Okay tayo dyan ha. Maliwanag na tayo dito sa sa tawag dito, tawag dyan, sa ridge tracing. Maliwanag na tayo dito. So alam na natin ang outer world at alam na natin ang inner world. Okay na tayo, magkakaiba niyan ha. Oy, okay ba? Opo. Okay, puntahan ngayon natin yung isa pa nilang kapatid. Ito yung makulit nilang kapatid. Ay, naku, nangyari dito. Naku, nangyari dito. Yan. So, palitan natin ang kulay. Pula. Yan. Left delta and right delta. So, lagyan ngayon natin ng paganyan. Pak. 1, 2. Habaan natin. Ngayon, left delta and also the right delta. Siyempre, re-ridge trace natin. Pak, ayun. Nakita natin ang ridge trace. And also, the right delta. Take note, saan nakita ang ridge trace? Above or below right delta? Above. Ayun. Above right delta. Next. Number 2. O, ginuhitan natin. Di ba? Ginuhitan natin. O, tingnan na nga natin to. Ginuhitan. Tak. Ilan ang tinamaan? 1, 2. Ayun. Kung 2
Uy, palitan natin ng kulay. Kung to or below intervening ridge, lagay natin. Above right delta, okay. Dalawa o mas mababa pa na intervening ridge, we call it meeting whirl. At ang simbolo ay M. Kuha natin. Oy, kuha natin. Okay, next. Sumunod. Left delta, right delta. I-trace na nga natin dito. Pak. 1, 2. Yan. Left delta, right delta. I-trace natin. Ayun, no? Pak. Yun. Oh, guhitan natin. Pak. Oh, rule na naman. Saan nakita ang ang ridge trace? Ridge trace. Below, ayun. Below right delta. Number 2. Ilang intervening? 1, 2. 2 or below intervening ridge. I-plus natin. At tagpasaba, dalawa higit pa, we call it meeting whirl. So, ibig sabihin, dalawang klase pala ang meeting whirl. Whether matagpuan sa taas o sa baba, basta dalawa o mas mababa pa, we call it meeting whirl. Kuha natin. Oy, kuha nyo! Opo. Okay, so anyway, bago tayo mag-continue, let's have a 15 minutes break. Okay, kape tayo. Okay, sana natututo kayo. Sige, magkape tayo. Kape, kape.